Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang FB Life Devotion po natin ngayon ay dito ginaganap sa Door of Faith, Chaong, Quezon, Amen. na pinamumunahan po ni Pastor Gregorio Motel, under District 6 na pinamumunuan po ni Pastora Cheryl Maransaga. Amen. Sige po, Hallelujah. pasimulan po natin ang devotion na ito sa pag-awit. Yes, hallelujah. Bibigay ng pasasalamat sa Panginoon, pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. Halingin po natin ang kalakasan sa Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord. Luwalhati sa Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangusap. Ayaw kong magkulang Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, yes Lord, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa, awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Yes, Lord, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo.
mataas-taasang Diyos, maraming salamat po sa inyong tapat na pag-ibig, Panginoon. Amen. Ang inyong kalwalhatian, ang inyong kabutihan, O Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay karapat-dapat papurihan, O Diyos. Karapat-dapat pasalamatan. Panginoon, dalangin po namin ang kalakasan, ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na kahit palagi kayong may ginagawang mabuti sa aming buhay. O Diyos, patuloy kayong kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Sa inyo lamang po kami nagtitiwala at nagpapasalamat na nanalig, Panginoon. Sa pangalan niyo, Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin na ang inyong lingkod na si Sister Lisa Jocosol. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nakikinig ng FB Live devotion sa lahat-lahat po ng churches sa Door of Faith. Good morning po, magandang umaga po. Isa pong mapagpalang umaga. Hallelujah. Ang ating pong pagbubulayan ay matatagpuan po sa aklat po ng Juan, kung saan ito pong senaryong ito. Aklat ng Juan, chapter 13 po. Ito po yung senaryo na kung saan hinugasan po ng ating Panginoong Hesus ang paa ng mga alagad ng panahon yun. At sa aking pong pagbubulay, may tatlong puntos po akong napansin. At tinanong ko po, Panginoon, ano po yung layunin mo? Bakit mo po ito ginawa? At sabi po doon sa verse 1 po, Besperas ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagusunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ito po yung unang puntos. Ito po yung unang layon ng Panginoon. Kung bakit niya po yung ginawa. Dati po, hindi ko po yun na maintindihan kung bakit. Kasi inisip ko po ay tradisyon lang iyon. Pero ito po, dito sa sa Juan chapter 13, verse 1, ang nakita ko po ay ang layunin ng Panginoon ay ipakita po yung pag-ibig niya. Pag-ibig niya sa kanyang mga alagad. At sa hanggang ngayon po sa ating mga nagtitiwala sa Kanya. Di po ba madali pong sabihin na madaling sabihin po sa ating kapwa na mahal kita, iniibig kita. Pero minsan tayo po ay nagkukulang sa pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating kapwa. At ito po ay pinatunayan po ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang po sa way na hinugasan niya yung paa ng mga alagad noong panahon po ng Panginoong Hesus. At hanggang po doon sa krus ng Kalbaryo, yun po ipinatunayan sa atin ng Panginoon. Yung kanyang kahangahangang pag-ibig. Yung pag-ibig na hindi kayang sukatin. Yung pag-ibig na walang hanggan ng Diyos sa atin. Pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sabi nga po sa aklat ng awit, ang pag-ibig daw ng ating Panginoon ay mula silangan hanggang kanluran. Walang hangganan, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Yun po yung unang puntos, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tandaan po yun natin mga kapatid. Yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa atin. At ganyan din po tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Habang tayo ay may pagkakataon pang ipakita, ipadama, hindi lang sa salita, mas more maganda po yung ipakita natin yung ating pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ipakita po natin yung ating pag-ibig sa kanila.
Lalo na po sa panahon natin ngayon, ang pandemya, ito po yung pagkakataon natin na maipakita po yung ating pag-ibig, yung pag-ibig na galing sa Panginoon. Pakita po natin yung ating pag-ibig sa ating kapwa. At ito po yung pangalawa, ito po yung katuloy ko po yung kwento na ito po yung nga po senaryo na maghahapunan na sila noon. Hinugasan nga po ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga alagad. Alam na alam po natin kung sino-sino po yung mga alagad ng Panginoong Hesus. Kung 12 alagad at kasama po pa po doon si Judas Iscariot. Ano po? Lahat po yun, si Juan, si Pedro, lahat po sila. At naniniwala po ang kilala natin yung mga alagad na yun. Lahat po yun ay isa-isa po yung hinugasan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yun nga po yung una, para ipakita yung pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga alagad. Pag-ibig ni Jesus. Ano po. At nung pagdating po doon sa, nung pong ito po, verse, basahin po natin yung verse 8. Balikan po yung verse 7. Sumagot si Jesus. And then, verse 5. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Verse 6. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Yun po yung verse 6. Ito po yung verse 7. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Verse 8 po. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Sabi po ni Pedro yon. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Yun po yung pangalawang puntos. Ano po? Yung una po ay para ipakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad, kaya niya po yung ginawa. At pangalawa po ay, sabi doon, kung hindi ko to gagawin, ito yung katunayan na mayroon kang kaugnayan sa akin. Mayroon kang relasyon. Ito po yung minsan nawawala sa tao, yung relasyon natin sa Diyos. Malaking bagay po yung meron tayong relasyon sa Diyos. Meron tayong ugnayan sa Diyos. Kasi parang sa magulang, paano masasabing kung wala kayong ugnayan? Yung nga po yun. Ano nga po ba yung mga pruweba na mayroon tayong kaugnayan sa Diyos, may relasyon tayo sa Diyos, ano po yung dapat natin gawin? Yung nga po yung una, yung pananalangin po, yung pag-pray. Isa po yung sa dapat natin gawin kung talagang tayo ay may kaugnayan sa Diyos, tayo po ay nagmamahal sa Diyos. At ang kanya pong mga salita ay ating pinapakinggan, binabasa, binubulay. Isa po yun sa katibayan na tayo ay may relasyon sa Diyos, may kaugnayan sa Diyos tulad po ni Pedro. Ayaw na ayaw niyang gawin yon. Yun po ay literal, pero sa atin sa spiritual po, yun po yung may relasyon tayo sa Panginoon, way po ng ating na tayo ay sumasamba sa Kanya. Isa po yun. Tayo po ay sumasamba sa ating Diyos na buhay, manlilikha, Diyos na makapangyarihan. Patunay po yun na tayo ay may kaugnayan sa Kanya. Kasi hindi naman po pwedeng Kristiyano na tayo na wala tayong connection sa Kanya. Hindi tayo nakikipag-ugnayan, communicate sa Panginoon. Diba? Sa mag-asawa, sa magulang at sa anak. Paano masasabing kayo po ay may relasyon kung hindi po nag-uusap, kung hindi naman lang nagbabatian, hindi nagpapaalalahanan. Ganon din po tayo sa Panginoon. Yun po, tandaan po natin. Yung una po, tayo po ay ginawa po ng Panginoong Hesus yun na hugasan yung paa ng mga alagad. Una po ay para ipakita po yung kanyang pag-ibig sa atin. At pangalawa ay patunayan po na tayo po ay mayroong relasyon sa Kanya, kaya niya po yung ginawa. Kasi si Pedro po ay tumutol po siya. Sabi niya, Panginoon, hindi yata ako pa dapat ang gumawa nito sa inyo, pero bakit niyo po ginagawa sa akin? Pero sabi ng Panginoon, kinontra po niya kasi kung hindi niya daw yung gagawin, wala tayong ugnayan. Walang
walang relasyon, hindi natin masasabing ako ang iyong Panginoon at kayo ang aking mga alagad, kayo ang aking mga disciple. Ayun po, ano po. At yung pong pangatlo ay sabi po dito, sabi dito ay verse 14 po, ng aklat po ng Juan 13 verse 14. Sabi dito, ayan, itutuloy ko po itong verse, medyo tataas-taasan ko. Balik sa 12. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga. Verse 14. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Yun po. Tandaan po natin, hindi po yung pangatlan po. Maghugasan. Kumbaga, sa akin pong pananaw, ito po ay ginawa po yun ng Panginoon dahil tayo pong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga naglilingkod sa Panginoon. Ginawa niya po yun dahil siya po ang mismong ating model, siya yung huwara natin. Dahil sa simula't-simula na po siya, nakita po natin yung pagsunod po ni Jesus. Yung pagiging masunurin sa Diyos Ama. Di ba siya nga po yung ipinadala dito para iligtas ang sanlibutan, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ano po? At yung pong ginawa niyang way nga po ng, literal po siyang paghuhugas, pero sa atin po yung tayo po bilang magkakapatid sa Panginoon, maglilingkuran po tayo sa isa't isa, maglilingkod ang isa't isa. Hindi pwedeng one side lang, talagang hindi pwedeng si kapatid lang ang maglilingkod at ayaw niya naman na balikan yung paglilingkod. Kung ano po yung ating kayang gawing paglilingkod sa ating kapwa. Hindi naman po tayo hinihinga ng Diyos ng napakalaking, yung kaya ng ating pananampalataya, kaya ng ating kakayanan. Yun po ang inaan sa atin ng Panginoon. Kasi tayo po ay may iba't ibang kakayanang ibinagkaloob ng Panginoon. May iba't iba po tayong kaloob. At ito po ay dapat na nagagamit natin sa bawat isa't isa. Ano po, yun. Kaya niya po yung ginawa. Kaya hinugasan, ang Panginoon nga po yung naging model. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Kasi alam niya, darating yung time, yung mga alagad pong yun ay maghuhugasan din sila ng paa. Ano ibig sabihin po, maglilingkuran din. Maraming paraan nga po yung paglilingkod. Marami po itong aspeto, yung paglilingkod po sa ating kapatid, marami po ito. Hindi lang po ito sa financial, hindi lang po yung panalanginan, yung paalalahanan, yung pag ang kapatid po natin ay nanghihina, sila po ay ating encourage. Yun nga lang po, paano kung tayo ay discourage, paano po yun? Kaya talagang dapat po, tayo laging, andun po, babalik tayo dun sa pangalawa, yung ugnayan natin sa Panginoon. Bago tayo maglilingkod sa kapwa, talagang andun muna yung kukunin muna natin yung personal na natin sa Panginoon, yung pakikipag-iig natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon. Tayo yung maunang dapat ay naging malakas sa Panginoon. Andun yung pagtitiwala na hindi yung faith natin po sa Panginoon ay hindi nagbaba, yung parang susuko na, niyo po. Kaya dapat tinuturo ito sa atin ng Panginoon kasi darating po yung time na hindi naman po natin masasabi ang mangyayari sa araw ng bukas. Na yung ating mga kapatid ay paano kung sila ay andun na yung hopeless na, hihina na, wala na. Sa pandemya pa nga lang po yan, marami nang dumadating. Pero tayo pong mga nagtitiwala sa Panginoon, andun po yung hindi po aksidente na nakilala natin ang Panginoon. Yun po ay para tayo maging pagpapala rin po sa higit po sa ating kapatid sa Panginoon. No po, dahil sila ay ligtas na Kumbaga tayo po ay mag-aabutan, magpapalakasan, mag-uunawaan. Andoon po yun, yung papasok po yun nga po, magpapanalangin na tayo. Hindi po nais ng Panginoon na tayo po ay yung magsisiraan, yung tayo po ay
magbibilangan ng kahinaan ng ating kapatid. Hindi po ito nararapat, hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po, sa 12 pong alagad ng Panginoon, alam na po ng Panginoong Hesus na si Judas ay ipagkakanulo po ang Panginoon. Alam na alam niya po yun, pero yung paglilingkod, hinugasan pa rin po ng Panginoong Hesus yung paa ni Judas Iscariote. Basahin ko po, balikan ko po sa verse. Ayan. Ayan, ani ni Jesus. Ito. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Ito po yung alam na ng Panginoon, kasi Diyos nga po siya eh. Alam niya na ang isa sa kanyang mga alagad ay pagkakanulo siya. Pero nakakatuwa po ang Panginoon, hindi po siya kagaya ng tao. Ang mga tao po kasi ngayon na napapansin ko masyado pong mapanghusga, masyadong mapanghatol, masyadong parang pag nagkamali ang ating kapwa, andun yung hindi ang nakikita yung mali. Hindi nila nakikita yung pagkakataon na sila ay magbago. Ang nakita ko po sa Panginoon, yung hindi niya po alam na po ng ating Panginoon Jesus na isa sa kanyang mga alagad sa 12 ipagkakanulo siya. Pero hindi niya ginawang ipahiya, hindi niya ginawang ikaw hindi niya sinumbatan, hindi niya, alam niya, andun po yung pag-ibig. Kaya sabi ko, Panginoon, talaga nga po napakadakila ng pag-ibig mo sa amin. Kasi kahit na kami nagkakamali, kahit na po kami nagkukulang, pero andun po yung pangunawa, pagpapatawad, yung pag-ibig nga po, talagang napakalaki ng pag-ibig sa atin. Pero minsan tayo, kung pagkakamali din sa atin ng ating kapwa, talagang minsan po ay lumalabas yung ating mga kahinaan. At minsan nasusubok po tayo ng Panginoon sa mga ganong pagkakataon po. At naniniwala po akong ayaw po ng Panginoon na gano'n. Na hindi po gano'n dapat ang nananaig po sa isang tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano dapat ay laging ang pag-ibig po ng Diyos ang naghahari sa atin. Ang pag-ibig po na, alam mo po yung pag-ibig na kahit hindi nga po kaibig-ibig yung ating kapwa, yung ating, naniniwala naman ako ng pagkapatid natin sa Panginoon. Andun yung may kahinaan, pero meron pa rin siyang, may pagbabago na po yun pag tayo ay Kristiyano. Pero hindi pa sila talaga masasabi mong hindi nagkakamali. Po. At ayun po, babalik-balikan ko po yung 3 puntos na ito na nais na ng Panginoon, yung layunin niya, kung bakit niya po hinugasan yung paa ng mga alagad, ng kanyang mga alagad. At naniniwala po kung hindi lang po ito dun sa unang mga alagad. Hanggang sa panahon natin ngayon, tayo po ay andun yung hinuhugasan pa rin tayo ng Panginoon. Ang naano ko nga po dito yung paghuhugas, parang sumisimbolo po yun ng banal na dugo ng Panginoon, hinugasan kasi nilinis tayo ng kanyang, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo po. At hanggang ngayon po, andun po yung ito pong salita niya, yung pag-ibig niya, yung pag-ibig ng Diyos. Ipakita po natin, ito po tayo po, ipakita po natin yung ating pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya, kapwa kapatid sa Panginoon, sa ating pamilya. Ano man po yung kaya natin gawin, itulong. Ito po ay huwag natin ipagkait sa ating kapwa. Ano po? At yung pangalawa, yung ating pong kaugnayan sa Panginoon, huwag po natin itong, lalo na po ngayon sa nangyayari sa ating bansa, sa ating buong mundo, pandemic na yan. Talaga pong nakakalungkot na tayo ay nasa ganitong kalalagayan. Pero ang nakikita ko po na ang Diyos po ay tapat, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya, lalo na po sa kanyang mga anak. Kung hindi niya po pinababayaan ang mga hindi nagtitiwala sa kanya, naniniwala po akong higit niyang hindi pinababayaan ang mga nagtitiwala sa kanya. Amen. Ano po? Ayun po, yung ating, lalo nating, yung faith po natin ay lalo nating palakihin, palawakin, palalimin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi po, itong pandemic, naniniwala po akong hindi pinahintulot ng Panginoon para tayo ay lalong mandugmok, lalong mawala ng pag-asa. Ito po ipinahintulot ng Diyos
para maraming tao, yung mga Kristiyano ay magpakalakas, at yung mga hindi pa nagtitiwala sa Kanya ay magtiwala. Magtiwala yung mga taong malayo sa Panginoon, yung hiwalay pa sa Panginoon, wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Naniniwala po kung ito po ay pinahintulot ng Diyos. At tayo po namang mga Kristiyano na ay huwag magpabaya sa isa't isa. Ngayon po yung ating sitwasyon ay yung ating yun nga po tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Tayo po ay manatili sa Panginoon po ang ating manatili po tayo dahil sa buhay na ito, ang Panginoon lang po ang maaasahan natin. Siya lang po yung hindi nagbabago. Siya lang po yung tapat. Ano po? Ayan, yung pangatlo po, yun nga po yung pangatlo, yun nga po tayo ay maglilingkod sa isa't isa. Tunay po yun, ang ating Panginoon Jesus po, siya po yung ating naging modelo ng paglilingkod. Ginawa po yun ng Panginoon sa atin para tayo man din ay maglingkod sa isa't isa. Ano po? Ayan, sabi po dito sa verse, basahin ko po yung verse 17. Sabi dito, kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Yun daw po. Talagang sinasabi po ng salita ng Diyos na kung ito daw nga po mga bagay na ito ay ating hindi lang narinig, nauunawaan pa natin, at gagawin, na mapapalad daw po tayo. Hindi po ba? Ang salita po ng Diyos ay talagang totoong makapangyarihan. Siya lang po talaga ang ating pag-asa. Ang sarap po na ang salita ng Diyos ay ating napapakinggan, nabubulan. Ang sarap po na tayo ay tinagurian tayo ng Diyos na mapapalad. Kaya hanggang sumusunod po sa kanyang mga salita, tayo daw po ay mapapalad. Ano po? At ayun po, nasabi dito, hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ayan. Ito pong mensaheng ito ng Panginoon ay talagang doon po sa mga natitiwala na sa Panginoon. Mga totoo ng Kristiyano. Kasi pag hindi pa naman po Kristiyano, mahirap pa pong gawin ng mga bagay na ito. Maaring gawin nila pero wala po yung leading ng Panginoon. Maaring sa sarili nilang kapurihan. Di ba marami po ang tumutulong pero hindi po naitsapwera po ang Panginoon. Yung sarili po nilang natataas. Ito po ay inuutos sa atin ng Panginoon dahil ang nais po ng Diyos, ang Diyos ang mapalaguran sa ating buhay. Ano po? Ayan. Uulit-ulitin ko po. Ito po yung tatlong puntos na layunin ng Panginoon. Bakit niya po yung way nga po ng paghuhugas ng paa ng mga alagad. Yun po yung una, babalik-balikan ko po. Una, tandaan po natin, nais po niyang ipakita yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad. Hanggang sa atin po sa panahon na ngayon, ipinakikita pa rin po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Napapansin man po natin ito ay hindi. Ang Diyos po natin ay tapat. Ang Diyos po natin ay hindi nagkukulang. Ang Diyos po natin ay sapat po yung kalakasan, yung biyaya na pinagkakalob ng Diyos sa bawat araw. Sapat na kalakasan, sapat na kagalingan. Yun po. Yun po. At yung pangalawa, manatili po yung ating ugnayan sa Panginoon. Dapat po ay lagi tayong nakakonect sa Panginoon. Yung paano sa mga Facebook, lagi tayong nakakonect. Ganun din po sa Panginoon. Lagi po tayo yung communication natin sa Panginoon. Dapat lagi tayong nakakasagap ng mga ng mensahe ng Panginoon. Kung paano tayo ay lagi tayong updated sa mga balita. Dapat ganun din po tayo sa Panginoon. Yung message ng Panginoon, dapat lagi rin po natin ito naririnig. Ano po? At yung pangatlo, tayo po ay maglilingkod sa isa't isa. Maglilingkuran po tayo, maglilingkod. Hindi pwedeng isang one side lang. Tayo po ay, pinalaga talaga tayo ng Panginoon para maglingkod. Maglingkod tayo sa ating, sa Panginoon at maglingkod tayo sa ating kapwa. Dahil yun po ay ginawa na rin ng ating Panginoon. Ang
maglingkod po tayo sa ating mga kapatid sa Panginoon. At ito po, sabi po ng aklat ng Juan, verse 34. Verse 34 po. Ayan. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayun po. Napakaganda po itong. Ito po yung pangwakas na talata, panglawakas na verse. Ito po ay, kung iiwan po natin yung salita ng Diyos na sinasabi sa atin ng Panginoon, tayo po ay mag-ibigan. Mag-ibigan po tayo. Kasi doon po napapatunayan ng lahat, tayo po ay magiging testimony at mga hindi pa nagtitiwala sa Panginoon na tayo ay totoong mga alagad ni Jesus, tagasunod ni Jesus. Kasi nakikita po sa atin yung buhay na yung kanyang mga salita, pinapamuhay po natin ang kanyang mga salita. Mag-ibigan po tayo. Yun po ang nais ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay magkaaway-away, magtampuhan, magkasamaan ng loob. Ang nais po ng Panginoon ay lagi tayong mag-ibigan. Mag-ibigan po tayo. Hallelujah. Yun po ang nais ng Panginoon. Sapagkat kapag tayo nag-iibigan, nakikilala na tayo po ay tunay na mga alagad. Kaya pag pala tayo ay may mga alita, hindi po, andun po yung napipintasan po ang pangalan ng Panginoon. Ano po? Mag-ibigan po tayo. Yun po ang nais ng Panginoon. Kung tayo po ay naglilingkod sa isa't isa, tayo po ay mapapatunayan kung mag-iibigan tayo at tayo po ay mapapatunayan, tayo po ay mga tunay na mga tagasunod ni Jesus. Tunay na anak ng Diyos. Amen po. Sige po. Salamat po sa mensahe ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo sa aming mga buhay. Purihin po kayo, O Diyos. Purihin po kayo ng lahat. Hallelujah. Panginoon, puri nga po kayo mabuting Diyos. Salamat po sa iyong maiksing mensahe, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming narinig. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng iyong ginagawa ay may layunin ka nga po, Panginoon. Hallelujah. Ito po ay sa ikabubuti namin, Panginoon. Salamat po na ipinakita mo sa amin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Pinatunayan mo sa amin, O Diyos, na kami mahal mo, Panginoon. Hallelujah. Doon sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo nga po ng iyong mga anak, na kami na inyong mga anak, O Lord. Tunay nga po masunod namin ang inyong mga salita. Tulungan mo po kami na sa pamuhay. Hindi lamang po namin ito nabasa, napakinggan, kundi ito rin po, O Diyos, ay aming may sa buhay. Salamat nga po, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ang nakarinig ito, Panginoon, maging kalakasan nga po sa bawat isa sa amin ng mga salita. Purihin po kayo, Panginoon. Purihin po kayo sa amin mga buhay. Salamat po. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.